Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw ay ating pinagdiriwang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Sa pasimula po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aali sa mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aali sa mga kasalanan ng salibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang ang Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas ng iyong anak kay Santa Maria Magdalena, una sa lahat, ang pagbabalita tungkol sa maligaya niyang pagkabuhay, pakundangan sa kanyang panalangin at taglitingan, maipahayag nawa namin si Kristo ay nabubuhay at makita namin siyang naghahari sa iyong kadakilaan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat at dahil diyan ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay pa para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkakakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sinumang nakikipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon sa salmo, aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, ika'y roon mamamasdan.
Sa likas mong karangalan, ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit, sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang naghahawak, pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Poon sa iyong Huya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narating niya na naalis na ang baton panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Si Maria Magdalena ay nakatayong umiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus, ang isa sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, Ale, bakit kayo umiiyak? Sumagot siya, kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala. Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilala. Tinanong siya ni Jesus, bakit ka umiiyak? Sino hinahanap mo? Akala ni Maria siya yung tagapag-alaga ng halamanan. Kaya sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko. Maria, ani Jesus, humarap siya at kanyang sinabi, Rabboni, ibig sabihin, Guro, huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama, wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong akit ako sa aking ama at inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, nakita ko ang Panginoon. At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po naman. Si Maria Magdalena ang tinaguriang Apostolorum Apostola. Apostolorum Apostola. Nang ibig sabihin po ay the apostle to the apostles. Ang apostol para sa mga apostoles. Dahil siya ang una at kauna-unang nakaalam at nagbalita sa mga apostoles na muling nabuhay ang ating Panginoon. Kung babalikan po natin ang buhay ni Maria Magdalena sa banal na kasulatan at tradisyon ng simbahan, mula sa kanya ay 7 demonyo ang pinalayas at mula po noon ay naging masugid na tagasunod, tagasuporta ng ating Panginoon, si Maria Magdalena. Kaya nga, marahil maski sa paanan ng krus, hanggang sa paglilibing,
ay nandoon si Maria Magdalena sa piling ng ating Panginoon kasama ng ina ni Jesus na si Maria. Ngayon, sa Ebanghelyo na ating napakinggan at pagdinilayan, dito'y isinaad ang sanaysay na muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Linggo na umaga na pumunta si Maria Magdalena sa libingan at nadatnan niya ng nakaalis na ang takip sa pintuan ng libingan. Kung kaya dali-dali niya itong sinabi sa mga apostol, kina Pedro at sa mga alagad. Sa ibang tala po, pumunta rin doon sina Pedro pero wala silang nakita nga. Pero dito, ang maganda, si Maria Magdalena po ay nanatili sa libingan. Para bang sinasabi dito na pagkatapos balita ni Maria Magdalena na wala ang Panginoon sa libingan, bumalik siya muli sa libingan. Bumalik muli si Maria Magdalena sa libingan at tumatangis, umiiyak. Alam niyo mga kapatid, itong pag-iyak ni Maria Magdalena ay napakaganda. Dahil ito, tanda ng napakalalim na pagmamahal niya sa Panginoon. Ito'y tanda ng kanyang katapatan sa ating Panginoon. Yung kanyang pananatili sa libingan o yung pagbalik niya muli sa libingan at nanatili doon, at gayon din yung kanyang pag-iyak, pagtangis. Napakagandang larawan niyan. Dahil ito ay tanda ng kanyang pagmamahal, ng kanyang katapatan sa ating Panginoon. Hindi man niya siguro naunawaan pa ang lahat ng bagay na nangyayari nung pagkakataong iyon. Pero yung pananatili doon ni Maria Magdalena, ito yung marahil sukli niya dun sa kabutihang ipinamalas, ipinadama, ipinakita ng Panginoong Jesucristo sa kanya nung siya ay palayain mula sa 7 demonyo. At ang resulta nga bunga noon ay talagang naging masugid na siyang tagasunod at tagasuporta ng ating Panginoon. I think ito yung better part ni Maria Magdalena. This is the better part of Maria Magdalena. Matapos ang masalimuot na nakaraan, ito ngayon yung naging buhay niya. Pinahayag ang kanyang pagmamahal, pinahayag ang kanyang katapatan sa Panginoon. And that is the better part of her personality. That is the better part of her character. At ito nawa mga kapatid ay magsilbing inspirasyon sa bawat isa sa atin. Hindi man ho siguro tayo saniban ng demonyo, katulad ni Maria Magdalena, pero lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala. Meron tayong mga nagawa sa buhay na pinagsisisihan natin. May mga nagawa tayo sa buhay na siguro magpahanggang ngayon ay namimisto lang parang multo na kapag binabalik na naaalala natin o bigla na lamang bumabalik sa ating isipan ay talagang hirap na hirap tayo. Pero tandaan natin mga kapatid, mahal tayo ng Diyos. Pinatatawad tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, pinatatawad tayo ng Diyos, pinalalaya tayo sa tanikala ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagkapatawad sa atin. At siguro, bilang tanda ng ating sukli, ng ating pasasalamat, ang hamon sa atin is to do our part. Pero hindi na siguro our part, to do our better part. To do our better part. Ano pong ibig kong sabihin?
na mag-effort tayo na talagang pagsumikapang mahalin at maging tapat talaga sa ating Panginoon. To do our better part also. Halimbawa, bihirang-bihira kang magsimba. Bakit hindi mo subukan na tuwing linggo, magsimba na talaga? Halimbawa, ikaw ay taong mainitin ang ulo, magagalatin. Bakit minsan hindi natin subukan na kontrolin, na huwag mangibabaw parati ang emosyon sa atin? We can always do our better part. We can always do our better part. Kung ikaw ay isang manggagawa, ano yung better part na pwede mong gawin? Kung minsan nalilate ka, bakit hindi ka pumasok ng on time? Kung parating aburido ka sa trabaho, bakit minsan hindi mo subukan na gumiti? We can also do our better part bilang tao, bilang isang Katoliko. At yan, mga kapatid, ang isa sa magandang itinuturo sa atin ng katauhan ni Maria Magdalena. We can always do our better part sa ating buhay dahil patuloy nating mararanasan ang pagmamahal, ang kapatawaran mula sa ating Panginoon. Pakita rin natin na kaya nating higit pang mahalin, na kaya pa nating higit na ipahayag ang ating katapatan sa Diyos sa kung ano man ang nagagawa at ibibigay ng bawat isa sa atin. Amen. Naranasan ni Maria Magdalena ang kagalakan ng pagtatagpo nila ni Jesus sa muling pagkabuhay nito. Nawa ang maluwalhating pangyaring ito ay magatis sa kahulugan at pagbabago sa buhay natin at ating sabihin, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang simbahan ng Diyos naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at ihatid ang kanyang mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang pamayanan ng mga mananampalataya naway magpakatotoo sa muling pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa at patuloy na pagtalikod sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasa madilim na libingan ng kasalanan, naway makatagpo kay Jesus ng lakas at sigla ng pagbangon sa isang buhay ng katapatan sa Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga nasisiraan ng loob dahil sa mga waring walang katapusang mga paghihirap,
naway makatagpo sa muling pagkabuhay ng tapang na ipagpatuloy ang kanilang paghahanap ng higit na mabuting buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway mapatawad ng kanilang mga kasalanan ni Jesus na aming manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maging mapagpala ka sa amin, Ama. Kunin mo, O Diyos, ang aming kalayaan, ang aming kalooban, ang isip at gunita ko. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Patnubayan mo't paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko, dagling tatalima ko. Ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat tatalinan ko. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nakahanda. Kayong si Santa Maria Magdalena ay aming ginugunita. Yama ang kanya inihahaing mapagmamahal ay malugod na tinanggap na iyong anak, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, sapagkat ang iyong habag ay hindi kabawasan sa iyong kapangyarihan pinangangaral sa tanan, sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Sa isang hardin ay napakita siya kay Maria Magdalena, ang buong buhay ay nagtangi sa kanya. Sa krus siya'y saksi sa kanyang pagpanaw, ang naghanap sa libingan sa kanyang pagdalaw, ang una nag-alay ng pagsamba sa bumangon mula sa mga namayapa, at nang isugo bilang apostol ay dinangal kasama ng mga apostol upang ang mabuting balita ng buhay na bago ay maiparating hanggang sa dulo ng mundo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kahitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kahitasan, Hosana, Hosana
sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Leo na aming Santo Papa at idenis sa aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, Santa Maria Magdalena at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumairi. Mga kapatid, maghangad at pagbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Receive it po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa tinanggap naming banal na pakikinabang, magumapaw nawa sa amin ng nananatiling pag-ibig na siyang nagdulot ng kaugnayang mahigpit ni Santa Maria Magdalena sa guro niya si Kristo, na kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairi. at pagpalaing tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Dahil na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayong taglayang kapayapaan pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.